Sa bawat sulok ng mga pangunahing lungsod sa Pilipinas, may isang gusaling halos hindi maaring hindi mapansin. Mula sa malayo pa lamang, namumukod tangi na ang matingkad na pulang kulay nito, kasabay ng malalaking karatulang may pangalang So Clean, So Good. Para sa ilan, ito'y simpleng hotel na abot kaya. Para sa iba, ito'y bahagi ng mga biro, memes at usapang kanto, at para sa marami, isa itong praktikal na sagot sa pangailangan ng pahinga sa gitna ng pagod ng pamumuhay sa lungsod. Ang Hotel Sogo ay higit pa sa isang ordinaryong hotel chain. Isa itong institusyong nakaugat sa urban na karanasan ng mga Pilipino. Sumasalamin sa pagbabago ng kultura, ekonomiya at paraan ng pamumuhay ng masa. Ang video na ito ay tatalakay sa kabuuang kwento ng Hotel Sogo mula sa pagsisimula nito, kung kailan at paano ito naitatag, kung sino ang nasa likod ng negosyo at ang kahulugan ng pangalan at kulay nito. Ang dahilan ng malawakang pagtangkilik ng masa, ang mga kontrobersiya at isyong bumalot dito, at ang kasalukuyang kalagayan nito sa merkado ng Pilipinas kung saan patuloy pa rin itong nananatiling buhay at mabenta. Nagsimula ang kwento ng Hotel Sogo noong unang bahagi ng dekada 90, isang panahong mabilis ang urbanisasyon ng Pilipinas. Dumadami ang mga manggagawang mula probinsya na pumapasok sa Metro Manila at iba pang urban centers upang maghanap ng trabaho at mas magandang kabuhayan. Kasabay nito, dumarami rin ang mga biyahero, estudyante at karaniwang mamamayan na nangangailangan ng pansamantalang tuluyan. Hindi marangya, hindi mahal, ngunit malinis at ligtas. Noong 1992, dalawang individual na may magkaiba ngunit nagkatagpong karanasan ang nagpasya na puna ng puwang na ito sa merkado. Ang isa ay may malalim na karanasan sa industriya ng hotel habang ang isa naman ay isang commercial developer at kontratista na may sapat na kaalaman sa konstruksyon at real estate. Mula sa kanilang obserbasyon, napansin nila na karamihan sa mga hotel sa bansa ay nakatuon sa dalawang dulo ng merkado. Alinman sa mamahaling hotel para sa turista at negosyante o mga lumang motel na kadalasan ay kulang sa kalidad, kalinisan at profesional na serbisyo. Halos walang nag-aalok ng disenteng alternatibo para sa karaniwang Pilipino. Dito isinilang ang konsepto ng Hotel Sogo. Noong Pebrero 1993, binuksan ang kauna-unahang sangay nila malapit sa monumento sa Caloocan. Isang lokasyong sadyang pinili dahil sa dami ng tao, transport terminals at komersyal na aktibidad. Mula sa simula pa lamang, malinaw na ang direksyon ng negosyo, magbigay ng maayos, malinis at abot kayang panuluyan na madaling ma-access ng masa. Bagamat hindi palaging lantad sa publiko ang mga pangalan ng pangunahing may-ari at incorporators ng Hotel Sogo, malinaw sa operasyon nito ang pilosopiyang kanilang sinusunod. Ang Sogo ay isang pribadong kumpanyang Pilipino na lumago hindi sa pamamagitan ng mabilis ngunit pabiglang expansion, kundi sa maingat at planadong pagtatayo ng mga sangay. Ang bawat gusali ay kadalasang pagmamay-ari ng kumpanya, hindi inuupahan na nagpapakita ng pangmatagalang pananaw sa negosyo. Ang pilosopiya ng pamunuan ay simple ngunit epektibo. Ang kalinisan, disiplina at customer service ang pangunahing puhunan. Sa halip na umasa sa karangyaan, pinili nilang ituon ang pansin sa consistency. Ano man ang sangay ng Sogo na pasukin ng isang bisita, inaasahan niyang makakakita ng parehong antas ng kalinisan, serbisyo at kaayusan. Ang ganitong consistency ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nabuo ang tiwala ng publiko sa brand. Ang pangalang Sogo ay hangos sa salitang Hapon na nangangahulugang harmony o pagkakaisa. Hindi ito basta-bastang napiling pangalan. Sa kulturang Hapon, ang harmony ay sumisimbolo sa balanse, kaayusan at respeto, ang pagpapahalagang nais isalin ng Sogo sa karanasan ng kanilang mga bisita. Mula sa maayos na pakikitungo ng staff hanggang sa sistematikong operasyon ng bawat sangay, makikita ang impluwensyang ito sa kultura ng kumpanya. Ang paggamit ng Japanese-inspired branding ay isa ring estratehikong hakbang. Sa isipan ng maraming Pilipino, ang kalidad ng serbisyong Hapon ay kadalasang iniugnay sa disiplina at mataas na pamantayan. Sa pamamagitan ng pangalang Sogo, agad na naihatid ang mensahe na ang hotel ay seryoso sa kalidad, kahit pa ito ay nasa abot kayang presyo. Isa sa pinaka-natatanging katangian ng Hotel Sogo ay ang kulay pula. Sa unang tingin, ito ay kapansin-pansin at halos imposibleng hindi mapansin sa abalang lansangan. Ngunit higit pa sa pagiging eye-catching, may simbolikong kahulugan ng kulay na ito.
Sa maraming kulturang Asyano, ang pula ay kulay ng swerte, sigla at tagumpay. Ito ay kulay ng enerhiya at lakas, mga elementong angkop sa isang hotel na nagsisilbi sa mga taong pagod, nagmamadali at naghahanap ng pahinga. Sa perspektibo ng marketing, ang pulang kulay naging epektibong paraan upang maiba ang Sogo sa iba pang hotel. Habang ang karamihan ay gumagamit ng neutral o pastel na kulay, ang Sogo ay matapang na pumili ng matingkad na pula, na kalaunan ay naging bahagi na ng identidad nito. Sa paglipas ng panahon, sapat na ang isang sulyap sa pulang gusali upang agad itong makilala bilang Sogo. Ang tagumpay ng Hotel Sogo ay hindi may papaliwanag kung hindi tatalakayin ang papel ng masa sa pagangat nito. Ang pangunahing dahilan ng pagtangkilik ay ang affordability. Sa isang bansang kung saan ang malaking bahagi ng populasyon ay kumikita lamang ng sapat para sa pang-araw-araw na pangailangan, ang kakayahang makapagpahinga sa isang malinis na silid nang hindi gumagastos ng malaki ay isang mahalagang benepisyo. Bukod sa presyo, mahalaga rin ang flexibility ng serbisyo. Ang Sogo ay isa sa mga nagpasimula ng konsepto ng short-time stay na mas maayos at organisadong paraan. Hindi kinakailangang magbayad para sa buong magdamag kung ilang oras lamang ang kailangan. Ang modelong ito ay akma sa lifestyle ng maraming Pilipino, mga manggagawang night shift, biyaherong naghihintay ng susunod na sakay o mga taong simpleng nangailangan ng pansamantalang pahinga. Ang lokasyon ay isa sa mga malaking salik. Karamihan sa mga sangay ng Sogo ay matatagpuan malapit sa transport hubs, pangunahing kalsada at commercial centers. Dahil dito, naging madali para sa masa na ma-access ang serbisyo nito kahit sa biglaang pangailangan. Hindi naging ligtas ang Hotel Sogo sa mga kontrobersiya. Sa mahabang panahon, ito ay madalas na iniuugnay sa imahe ng mga motel at short-time establishment na may negatibong konotasyon sa konserbatibong lipunang Pilipino. Para sa ilan, ang Sogo ay simbolo ng imoralidad o lihim na relasyon, kahit na ang ganitong paggamit ay hindi eksklusibo sa hotel at hindi rin opisyal na itinataguyod ng kumpanya. Mayroon ding mga isyu noon tungkol sa regulasyon, partikular sa mga ordinansa ng ilang lokal na pamahalaan laban sa mga motel. Dahil sa pagkakahawig ng modelo ng Sogo sa short-time lodging, nadamay ito sa mga debateng legal at moral. Gayunpaman, patuloy na iginigiit ng kumpanya na ito ay rehistrado bilang economy hotel at sumusunod sa mga patakaran ng Department of Tourism. Sa halip ng direktang makipagtalo sa publiko, pinili ng Sogo na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng operasyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang pananaw ng ilan, lalo na nang makita ang maayos na pamamalakad, kalinisan at profesionalismo ng hotel. Sa kasalukuyan, ang Hotel Sogo ay isa pa rin sa mga pinakakilalang budget hotel chains sa Pilipinas. Mayroon nitong mahigit 50 sangay sa iba't ibang bahagi ng bansa at patuloy pa rin nag-ooperate sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa mga bagong hotel at online lodging platforms. Nag-evolve na rin ang Sogo sa aspeto ng teknolohiya at serbisyo. Ang dating simpleng kwarto ay ngayon ay may mas modernong disenyo, mas maayos na amenities at mas mataas na pamantayan sa kalinisan at seguridad. Sa panahon ng pandemya, ipinakita rin ng kumpanya ang kakayahang mag-adapt sa krisis sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mahigpit na health protocols at pagtulong sa mga frontliners. Sa kabila ng pagbabago ng panahon at pagdami ng alternatibo, nananatiling mabenta ang Hotel Sogo. Ang dahilan ay simple, patuloy pa rin itong natutugunan ang pangunahing pangailangan ng malaking bahagi ng populasyon. Habang may mga hotel na dumarating at umaalis sa merkado, ang Sogo ay nananatiling matatag dahil sa malinaw nitong pagkakakilanlan at target market. Ang Hotel Sogo ay hindi lamang kwento ng isang hotel chain. Ito ay kwento ng isang lokal na tatak na umunlad sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na pangailangan ng masa. Mula sa simpleng simula hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa hospitality industry ng Pilipinas, ipinakita ng Sogo ng tagumpay hindi laging nasusukat sa karangyaan kundi sa kakayahang maglingkod ng tapat at epektibo. Sa bawat pulang gusaling nakatayo sa gilid ng kalsada, makikita ang salamin ng isang lipunang patuloy na gumagalaw, nagbabago at naghahanap ng pahinga. Hanggat may pangangailangan para sa abot kayang pahinga at pansamantalang kanlungan, mananatiling bahagi ng kwento ng Pilipino ang Hotel Sogo.